Isang trahedya ang yumanig hindi lang sa Maguindanao, kundi sa buong bansa. Halos 58 buhay ang nawala, karamihan ay mga mamamahayag na naglalakbay lang para gampanan ang kanilang tungkulin. Ang kasong ito ay naging pinakamalupit na pagpatay laban sa mga journalist sa buong mundo. Ito ang kwento ng Maguindanao Massacre. Bago po tayo magsimula, paki-like naman po ng ating video at mag-subscribe na rin kayo para palagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas natin. Maraming salamat, enjoy watching. Upang lubos na maunawaan ang trahedyang ito, kailangang balikan ang kasaysayan ng mga Ampatuan. Sa loob ng maraming taon, matatag na nakaupo sa poder si Andal Ampatuan Sr., gobernador ng Maguindanao. Sa tulong ng kanilang mga koneksyon at tinatawag na private army, naging napakalakas ng kanilang impluensya. Sa mga baryo, kinatatakutan ang kanilang pangalan. May mga bulong tungkol sa karahasan, pagkawala ng mga taong sumasalungat, at mahigpit na kontrol sa politika. Ngunit dumating ang taong 2000 at siyam. Isang bagong pangalan ang bumulaga sa kanilang dominasyon, si Esmael Toto Mangudadatu. Si Toto ay galing din sa isang kilalang pamilya, ngunit piniling hamunin ang Ampatuan sa darating na halalan. Para sa marami, siya ang nagsilbing sinag ng pag-asa laban sa dinastyang matagal nang naghahari. Noong umaga ng Nobyembre 23, 2000 at siyam, nagpasya si Toto Mangudadatu na hindi siya mismo ang pupunta sa COMELEC upang maghain ng kanyang kandidatura. Alam niyang delikado ito, may mga bantana sa kanyang buhay. Kaya't pinili niyang ipadala ang kanyang asawa na si Jenaline Mangudadatu, ilang kapatid, mga kaibigan, mga abogado, at higit sa lahat, mga mamamahayag. Ang mga mamamahayag ay sumama hindi lamang bilang saksi kundi bilang proteksyon. Naniniwala silang kung may media, walang mangyayaring masama. Ngunit sa kabila ng kanilang tiwala, hindi nila alam na iyon na pala ang huling araw ng kanilang buhay. Habang binabaybay ng konvoy ang kalsada patungong Sheriff Aguac, bigla silang hinarang ng armadong kalalakihan. Hindi ordinaryong checkpoint. Hindi rin simpleng pangharang. Ang mga humarang ay pawang tauhan umano ng Ampatuan. Mahigit 100 lalaki, armado, at handang pumatay. Dinala ang konvoy sa isang liblib na lugar sa Sitio Masalay. Doon, nagsimula ang isa sa pinakamalupit na eksena sa kasaysayan ng bansa. Isa-isa silang pinaslang. Ang ilan, binaril sa malapitan. Ang iba na may tinorture muna bago tinuldukan ang kanilang buhay. Mga iyak, mga sigaw, at mga huling dasal ang umalingaw sa buhangin at damuhan. Sa kabuuan, 58 tao ang napatay. Kasama dito ang 32 mamamahayag, ginawang target lamang dahil hawak nila ang kamera at mikropono. Ang kanilang mga sasakyan at bangkay, halos ibaon na sa lupa gamit ang isang backhoe, isang imaheng sumimbolo sa pagtatangkang ilibing ang katotohanan. Nang madiskubre ang krimen, yumanig hindi lamang ang Pilipinas, kundi pati ang buong mundo. Mga bangkay na nakasalansan, mga sasakyang nakalibing sa hukay, at mga mamamahayag na pinaslang habang ginagawa ang kanilang tungkulin. Mabilis na itinuro ang Ampatuan Clan. Ang backhoe na nakita sa lugar ay pag-aari ng lokal na pamahalaan, isang ebidensyang hindi maitatanggi. Ngunit kasabay ng investigasyon, nagsimula rin ang takot. Maraming testigo ang natakot magsalita. May ilan na nawala at may ilan pang ang pinaslang bago umabot sa korte. Kinalabasan ng hatol. Dinala sa korte ang kaso. Mahigit 190 katao ang kinasuhan, kabilang ang mga pangunahing personalidad gaya nina Andal Ampatuan Jr. at Zaldi Ampatuan. Mula 2010 hanggang 2019, araw-araw ay puno ng tensyon ang paglilitis. 300 testigo ang humarap. Libo-libong dokumento at ebidensya ang iprinisinta. Ang mga pamilyang naiwan ng mga biktima, dumalo sa bawat pagdinig, kahit pa mahirap at masakit. 10 taon silang naghintay. 10 taon nilang dinala ang kirot at pangungulila habang humihingi ng hustisya. Disyembre 11, 2019, isang makasaysayang araw. Pagkatapos ng mahigit 1 dekada, ibinaba ng korte ang hatol. Higit 40 akusado, kabilang sina Andal Jr. at Zaldi Ampatuan, ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ilan sa kanilang mga tauhan ay nahatulan ng mas maikling sentensya. Ngunit higit 50 akusado rin ang napawalang sala dahil sa kakulangan ng ebidensya. May pag-iyak, may galak, ngunit may kirot pa rin. Sapagkat kahit nagtagumpay ang hustisya, alam ng marami na hindi lahat ay napanagot. Ang Ampatuan Massacre ay hindi lamang isang kwento ng karahasan.
Ito ay simbolo ng kawalan ng seguridad ng mamamahayag sa Pilipinas, na hanggang ngayon ay isa pa rin sa mga pinakadelikadong lugar para sa media sa buong mundo. Sa politika, nagsilbi itong paalala ng panganib ng political dynasties at mga private armies. At para sa mga ordinaryong Pilipino, ito ay nagpapatunay na ang hustisya ay maaaring mabagal, ngunit kapag ipinaglaban ng buong tapang, posible pa ring makamtan. Gayunpaman, ang sugat na iniwan ng Ampatuan Massacre ay hindi basta-basta maghihilom. Ang mga naulila ay patuloy na nakikipagbuno sa lungkot, habang ang mga mamamahayag ay araw-araw na humaharap sa banta ng pananahimik. Ang masakre ay nagbukas ng panibagong diskurso tungkol sa kalayaan sa pamamahayag, pag-abuso ng kapangyarihan, at pangangailangan ng reforma sa politika. Marami ang naniniwala na kung walang tunay na pagbabago, may posibilidad na maulit ang parehong trahedya. Ngunit higit pa sa takot, ang Ampatuan Massacre ay nag-iwan ng panawagan, isang panawagan na huwag hayaang mabaliwala ang sakripisyo ng 58 na buhay. Ang kanilang kwento ay patuloy na isinasalaysay, hindi lamang para sariwain ang kirot, kundi para magsilbing babala at inspirasyon. Para sa mga mamamahayag, ito ay paalala na ang kanilang tungkulin ay hindi lamang mag-ulat, kundi maging tinig ng katotohanan, gaano man ito kasakit o kapanganib. Para sa taong bayan, ito ay hamon na huwag matakot, kundi ipaglaban ang tama at makiisa laban sa pang-aabuso ng makapangyarihan. Ang Ampatuan Massacre ay hindi lamang bahagi ng nakaraan. Ito ay kwento ng bawat Pilipinong naghahangad ng katarungan, kalayaan, at tunay na pagbabago. At habang ang mga pangalan ng mga biktima ay patuloy na binibigkas, mananatili silang alaala ng isang trahedya, at paalala na ang ganitong karahasan ay hindi na dapat maulit kailanman. Kung nagustuhan niyo po ang ating istorya ngayon, paki-like naman po ng ating video, at mag-subscribe na rin kayo para palagi kayong updated sa mga istorya na gaya nito. Malaking tulong na po ito para sa mga katulad naming content creator. Maraming salamat.